Hello everyone! Love reading po tayo. Collective love reading, timeless. Of course, lahat mga readings po natin dito ay timeless. Dito sa akin ha. Try lang natin tignan. Mga energies. Pagdating sa love life mo, sa person na nakakonect mo, special someone mo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at na-reach na natin yung 99K followers. Hoping na makaabot tayo ng 100K. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Patuloy na sumusubaybay, sumusuporta, at sa mga bago, don't forget to like, follow, or subscribe na rin po. Ayan. Thank you rin po sa mga generous na star senders natin, mga nag-a-avail ng membership, subscription, yung mga palaging nag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan, pati na rin po yung mga nag-leave ng mga reactions and comments. Okay. So, dito sa present mo, parang may energy ng wait lang. Pag mo move on, hindi ko alam sa inyo kung ito ay or ending. Okay? Oh, so nakikita ko dito is a situation wherein kinailangan mamili between dalawang tao, dalawang persons. Pwedeng may energy ng kasal dito ha. Oh, hindi ko alam kung kayo ba, ito ba ay marriage, or ikaw ba yung kasal, siya ba yung kasal, okay? So, reminder lang, hindi po to tutugma sa lahat dahil ito ay collective reading lamang. Kunin nyo lang yung mga tumutugma para sa inyo. Namili eh. Kinailangan mamili. So, clarify natin yung ano. Pwede may Taurus dito, pwede may water signs or ano, air signs. Oo, meron na ditong ano, nirelease na, dinrap na. The main reason being dun sa pagpili. Kasi mahirap naman talaga i-maintain yung dalawang connections, 'di ba? Dalawang tao. Oh, kasi limitado. 'Yun yung nafi-feel ko rito sa Eight of Swords. So para magawa na, finally, no? Finally magawa na, magkaroon na ng freedom na gawin yung mga gustong gawin kaysa naman patago, no? Nangangamba na anytime, pwedeng mahuli, yung mga ganyan-ganyan. So, this is, third party situation. Kasi, kinailangan mamili sa dalawang tao. So, yun na nga. Kasi nga, pigil. Pigil yung mga galaw, no? Kaya siguro, nag-decide na. O talagang
para, alam mo yon para siguro magawa ng gusto, masagad ng saya, parang ganun eh. So, dinrap na yung isa rito. Kasi nakikita ko dito sa present situation is may ending. Para na rin siguro malesen yung guilt, kung sino man yung nangangaliwa dito, kung sino may salawahan, yung nag-two-time, no? Kasi syempre, kung ikikip pareho yan, hirap i-maintain nun, di ba? So, eventually, mamimili at mamimili yan kung sino na yung mas gusto, kanino na mas masaya. So, parang ganun yung nangyari or yung overall energy. O kasi, you have the Knight of Wands as a confirmation dito sa World card, no? Eh kasi na-compromise na yung relationship eh. Alam mo yun, hindi na rin siya stable dahil nagkaroon nga ng third party situation. So, ibig sabihin, ano na eh, may lamat na rin yan. Whether na-booking ito or hindi. Kumbaga, meron ng weak link doon sa samahan, which is yung nangaliwa. Okay? So, ibig lang sabihin niyang Knight of Wands na yan is kina-cut off na yung connection doon sa previous person. No? Or hindi ko alam kasi hindi ko alam kung sinong idadrop dito eh. Ang idadrop ba yung third party o yung urig? No, yung urig na jowa o yung si number 1 ba o si number 2 yung idadrop. So, depende yan sa sitwasyon ninyo. Syempre, dahil ito ay collective reading, lahat kayo, iba-iba naman ang istorya ninyo. Kaya, huwag kayong mag-expect na, alam mo yun, 100% tutugmayan sa storya ninyo. Basta nakikita ko lang dito, nagkaroon ng lamat yung relasyon, siguro eventually lumala yung lamat na yun, nawala na yung trust, nawala na yung stability, nagkaroon kasi ng betrayal, ng infidelity, and darating din naman sa point na hindi ka naman pwedeng mamangka sa dalawang ilog o siya, o sino man yan sa inyong dalawa. And eventually, gusto nang makalaya sa ganung setup. So, mamimili lang. Yun lang yung nakita ko dito. Okay? So, this is something na, yan, sumira doon sa samahan. Wala na eh. Nasira na eh. Nagkalamat na eh. Oh, okay. So, I figured out based dito sa dalawang next two cards, no? So, this is a happy ending. Kanina parang hindi ko pa na-sense yun, hindi ko pa napansin. So, yun na nga, dear. Nagkaroon dito ng pagtataksil, betrayal, pag-flirt, or pangangaliwa, pagto-third party. Pero hindi, base dito sa near future mo, what's next, and sa outcome card mo, nakikita ko na hindi magwawagi ang kasamaan, ang kalandian dito. Nasisira dito sa samahan nyo, marriage nyo, relationship ninyo. Why? Kasi nakikita ko in the area of what's next or near future, nakikita ko na pahahalagahan pa rin yung sinumpaan. Pahahalagahan pa rin yung marriage kung ito ay marriage. Relationship, ano man ang sitwasyon ninyo. Mas nakikita ko dito na dumating man sa pagsubok, dumating man yung natukso, pumatol sa iba, eventually, ang dinrap pala dito is si number 2. So, that's good, di ba? So, yun lang. Nakita ko lang na pwedeng na-compromise pa rin yung relationship kasi nagkaroon na ng lamat. For sure, nagkaroon na to ng trust issues, ng traumas, no? Pwedeng ganun ang side effect nito. Pero yun talaga eh. Pagka may ginawa tayo, meron talagang mga kapalit yun, may kabayaran, may consequences, kumbaga. Okay? So, nakikita ko dito is pipiliin si Mr. o si Mrs., si asawa, si number 1, si urig, kaysa dun kay Escabeche at Kulukadidang. Yun yung pinili. Ayan, no? So, nakikita ko nga sa pinaka-future ninyo or outcome ninyo is maririkindle, mabubuo eh. Pipiliin pa rin yung sinumpaan eh. So, kumbaga, lumitaw na mas matimbang pa rin si urig, si number 1. Okay? Kaysa kay mga agaw, kay third party.
So, yan, nakikita ko dito is a happy ending sa relationship ninyo. And, ang nakikita ko dito pa lang sa near future or what's next, no, is stability. Okay? After ng pagluloko, after ng pagiging marupok, ng pagkakamali, siguro naman, na-realize, pinagsisihan, at mas pinili yung nararapat, yung tama. Kaya nakikita ko, this is an offer ng stability and eventually will lead to stability, repair. Kung nagkaroon man ng problema sa relasyon. Kasi ayan, no, ito yung marireunite eh. Nanunumbalik yung pagtitinginan sa isa't isa. So, this is a happy ending love reading para sa inyo. So, nakikita ko kung hindi pa kayo kasal, eventually, mauuwi ito sa kasalan, stability. Mas matatag na, alam niyo yun, andun yung, stable na magtatagal. No? Base yan, no? Tignan mo, Page of Pentacles and Ten of Pentacles. Okay? So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Strong energy ng Taurus, pwede rin namang may water. Cancer, Scorpio, Pisces, or air signs, Gemini, Libra, Aquarius, or Aries, Leo, Sagittarius energy. So, yun lang yung mga nahugot ko dito sa maiksing love reading ninyo. I hope nagustuhan yung reading. Don't forget to leave a reaction below or comment or pa-share na rin to. Malaking tulong po yan. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.